Anda. Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 901. Napuno ng emosyon si Daphne at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala na kalahating buwan na ang nakalipas, mga mandirigma lang sila, habang sina Christine, Yolanda, at Daphne ay hindi man lang marunong martial arts. Ngunit makalipas ang kalahating buwan, sila ay naging mga magsasaka. Ang nakakapanghinang pagbabagong ito ay nagparamdam sa kanila na para silang nasa isang panaginip. Matapos umalis sa sinkhole, bumalik si Jeric at ang grupo sa Sonsbury's Dragon Sect sa Phoenix Peak. Pagkatapos sa susunod na 3 araw, pinangunahan nina Leland at Darius ang mga eksperto ng Sonsbury's Dragon Sect upang sakupin ang lahat ng pangunahing sekta sa Dragonspire Mountains. Bagamat mayroong maraming sekta at martialist sa Dragonspire Mountains, ito ay isang piraso lamang ng cake para sa isang magsasaka tulad ng Leland at Darius. Madali nilang nasakop ang lahat ng puwersa ng mga pangunahing sekta sa Dragonspire Mountains at inilagay sila sa ilalim ng kontrol ng Dragon Sect ng Sonsbury. Ang mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains ay pinagsama sa isa, at ang Sonsbury's Dragon Sect ay naging ganap na pinuno ng Dragonspire Mountains. Nang makitang tapos na ang lahat, sa Dragonspire Mountains, naisip ni Jeric na oras na para bumalik siya sa Fenceville dahil medyo matagal na siyang wala. Bago umalis sa Sonsbury's Dragon Sect, ibinigay ni Jeric ang lahat ng mga gawain ng Sonsbury's Dragon Sect kay Leland at Danes. Ibinigay din ni Leland si Emma kay Jeric, umaasang aalagaan niya ito ng mabuti. Masayang pumayag si Jeric at nangako kay Leland na aalagaan at mamahalin niya si Emma. Nangako siyang hindi niya hahayaang masaktan o malungkot. Nang marinig ang sinabi ni Jeric, napangiti si Leland. Kinabukasan, sina Jeric, Emma, Christine, at Daphne ay sumakay ng helicopter pabalik sa Fenceville mula sa Sonsbury's Dragon Sect. Sa Fenceville Dragon Sect ng Dragon Mountains. Ang gitnang pinto ay malawak na nakabukas, at libu-libong mga martialists ng Fenceville Dragon Sect ay nakahanay ng maayos sa parisukat. Ang mga Sect Master at Vice Master ng Fenceville Dragon Sect, tulad ni Zoel, Tillman, Abraham, Laura at Spencer ay lahat ay nakatingin sa maaliwalas na kalangitan. Nakatanggap na sila ng tawag mula kay Jeric, na nagsasabing babalik siya sa Fenceville Dragon Sect ngayon. Dahil dito, inutusan nila ang lahat ng mga eksperto ng sekta na pumila sa isang napakagandang pormasayon sa plaza para salubungin si Jeric, na malapit nang bumalik na may pinakamagandang line-up at asal. Halos oras na, ngunit walang nakitang helicopter sa langit si Zoel at ang iba pa. Nagsimula na silang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Mr. Zoel, bakit hindi pa dumarating si Mr. Agosta? Tanong ni Tillman kay Zoel na katabi niya. Kabanata 902. Medyo nabahala din si Zoel, sabi niya, maghintay pa tayo ng kaunti, Tillman. Walang pagmamadali. Huwag mag-alala, lahat, sinabi ni Mr. Agosta na darating siya sa oras sa alas 9 ng umaga, at tiyak na darating siya sa oras. Sa pagkakataong ito, mariing sabi ni Spencer. Mas naunang nakilala ni Spencer si Jeric kaysa kina Zoel, Tillman, at Laura D. Kaya naman, alam niya na si Jeric ay isang tao sa kanyang salita. Nang marinig ang sinabi ni Spencer, napahinga ng kaunti ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig sila ng hagong sa hangin, at ang tunog ng pag-ikot ng mga pakpak ng helicopter. Pagkatapos, lumitaw ang isang helicopter sa kalangitan sa itaas ng parisukat. Nagliwanag ang mukha ng lahat sa tuwa. Tingnan mo, isang helicopter. Bumalik na si Mr. Agosta. Nandito na siya sa wakas. Naghiyawan ang lahat at nagtatalon sa tuwa. Bilang Sect Master ng Fenceville Dragon Sect, si Jeric ay parang bayani o Diyos sa puso ng lahat. Buzz! 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 Dahan-daang lumapag ang helicopter sa plaza. Pagkatapos huminto ang helicopter, humakbang pasulong sina Zoel, Tillman, Spencer at lahat ng iba pa. Bumukas ang pinto at lumabas si Jeric pati ang 4 na babae. Pagbati, Mr. Agosta. Nakabalik ka na sa wakas, Mr. Agosta. Kamusta ka sa Dragonspire Mountains?
Ilang Vice Sect Masters ng Fenceville Dragon Sect ang lumapit para batiin si Jeric. Ngumiti, kumaway, at tumango si Jeric sa mga Vice Sect Masters. Pagbati, Vice Sect Masters. Ayos ka lang ba? Ang way ng Dragonspire Mountains ay kaakit-akit. Kami ni Christine, pati na ang iba, ay nagsaya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Zol, Tillman, at ng iba pa na matigilan. Nagpunta pala si Jeric sa Dragonspire Mountains para mamasyal. Bukod dito, nalaman nilang may ibang babae si Jeric sa pagkakataong ito, na si Emma. Si Spencer at ang iba pang nakakaalam na si Jeric ay nagkaroon na ng maraming kasintahan ay hindi maiwasang magtaka kung si Jeric ay nakahanap na muli ng ibang kasintahan. Pumasok si Jeric sa bulwagan pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan sa mga Vice Sect Masters. Pagkatapos umupo sa main hall, tinanong muna ni Tillman si Jeric, Mr. Agosta, may nagpahirap ba sa iyo mamaya pagkatapos mong sundan ng mga martialists mula sa Dragonspire Secret Realms doon? Nakangiting itinuro ni Jeric si Emma at sinabing, ito ang anak ni Leland, ang Realm Master ng Dragonspire Secret Realms. Maaari mo siyang tanungin tungkol dito. Lumingon sina Tillman, Zol at ang iba pa kay Emma. Ang magandang babaeng ito ay anak ng Realm Master ng Dragonspire Secret Realms. Bakit napunta ang anak na babae ng Realm Master ng Dragonspire Secret Realms sa Fenceville Dragon Sect? Ano ang nangyari sa pagitan nila? Ngumiti si Emma at tumango. Pagkatapos, sinabi niya kay Tillman at sa iba pa na nagkaroon ng infighting sa Dragonspire Secret Realms kaya tinulungan ni Jeric si Leland na pag-isahin ang Secret Realin sa huli. Itinatag ni Jeric ang Dragon Sect ng Sonsbury sa Dragonspire Mountains at kinokontrol ang lahat ng sekta. Matapos marinig ang sinabi ni Emma, nagulat silang lahat sina Tillman, Zol at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na gagawa si Jeric ng napakaraming earth-shattering things sa Dragonspire Secret Realms. Ang Dragon Sect ng Sonsbury ay naitatag sa Dragonspire Mountains at pinag-isa nila ang Dragonspire Secret Realms. Kinokontrol din ito ang kapangyarihan ng lahat ng mga sekta sa hanay ng bundok. Hindi sila makapaniwala. Napakaraming kahangahangang bagay ang ginawa ni Jeric. Siyempre, kung alam nila na si Jeric at ang iba pa ay pumasok sa Dragonspire Ruins at tinulungan si Leland at ang iba pa na maging cultivator, pati na rin talunin ang Devil Emperor ng Sonsbury, tiyak na magugulat sila sa kanilang mga kaibuturan. Pagkatapos magsalita ni Emma, tumingin si Jeric sa lahat at sinabi, may maliit na ani mula sa paglalakbay na ito sa Dragonspire Mountains. Noong naglalakbay ako sa Dragonspire Mountains, nakakuha ako ng ilang elixir mula sa isang lihim na kuweba, pati na rin ang ilang mga manual ng martial art. Kinuha ko ang elixir kasama sina Christine, Yolanda, at Daphne, pati na rin ang pagsasanay sa mga pamamaraan ng paglilinang na iyon. Ibinigay ko sa iyo ang ilang mga pamamaraan ng paglilinang. Mga manual ng martial arts, sana ay mapahusay nila ang iyong paglilinang at lakas. Pagkatapos nito, na may isang flash ng liwanag mula sa storage ring sa kanyang kamay, nakita ni Jeric ang isang maliit na bote ng jade at isang lumang libro sa mesa sa harap ni Tillman at ng iba pa. Nang makita nila ang mga bote at libro ng jade na biglang lumitaw sa mesa sa harapan nila, nagulat silang lahat dahil hindi nila nakita kung paano nilagay ni Jeric Agosta ang mga bagay na ito doon. Paano ito ginawa ni Jeric? Ito ay parang isang magic trick, na ginagawang mga bagay sa harap nila sa isang iglap. Hindi nagtagal, sa wakas ay natauhan na sila at kinuha ang mga bote ng jade. Ang mga salitang, Marrow Cleansing Elixir ay inukit sa bote ng jade. Siyempre, ang mga salita ay inukit ni Jeric. Marrow Cleansing Elixir. Anong uri ng elixir ito? Si Spencer ang unang nagtanong kay Jeric na nalilito. Sinabi ni Jeric, hindi ko alam kung anong uri ng elixir ito, ngunit ayon sa aklat na naiwan sa bato, dapat itong isang elixir mula sa Kabanata 903. Realm ng Paglilinang. Sa sandaling sinabi iyon ni Jeric, ang lahat sa bulwagan ay nagkagulo. Ang elixir ng Cultivation Realm. Ito ay talagang nakakagulat dahil ang Cultivation Realm ay nawala 10,000 taon, hindi ba?
Paano magkakaroon ng elixir ng cultivation realm sa mundo? Tapos napatingin sila sa dilaw na libro sa mesa. Sabay-sabay silang nag-isip ng isang bagay. Ang mga aklat ba na ito ay mga manual din ng martial art ng cultivation realm? Sa sandaling ito, ngumiti si Jerick sa kanila na para bang alam niya ang iniisip nila. Oo, ang mga librong ito ay mga manual ng martial art din sa cultivation realm. Matapos malaman na ito ang mga elixir at martial art manual ng cultivation realm, huminga ng malalim si Tillman at ang iba pa. Mr. Agosta, ito ba talaga ay mga elixir at martial art manual mula sa cultivation realm? Nang tuluyang bumalik sa katinoan si Spencer, tinanong niya si Jerick, bagamat parang hanggal na tanong ito. Hindi kailangang magbiro ni Jerick tungkol sa ganoong bagay. Gayunpaman, same time na sinabi ni Jerick kay Spencer, napakasimpleng malaman kung nagsasabi ako ng totoo. Pagkatapos, tumingin si Jerick kay Christine, na nakaupo sa upuan, at sinabing, Christine, hayaan mong makita ng Vice Masters ang iyong kaibuturan. Enerhiya. Tumango si Christine kay Jerick. Oo naman, Jerick. Habang nagsasalita si Christine, siya na payat at maganda ay tumayo mula sa kanyang upuan na may ngiti sa labi at tumingin sa paligid sa mga tao sa bulwagan. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kanang palad at ginalaw ito. Biglang bumangon mula sa kanyang palad ang isang bola ng lilang apoy. Siyempre, ang lilang enerhiya mula sa apoy ay napakahina. Gayunpaman, nang lumitaw ang gayong malabong lilang enerhiya sa bulwagan, pinaramdam nito kay Spencer at sa iba ang matinding pressure na naglalabas mula sa kanya kaagad. Para bang malalaking bato, o kung ano pang mas mabigat ang nagpapabigat sa kanilang mga puso. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi maaaring makamit ng mga Grandmaster na tulad nila. Bukod dito, naniniwala rin sila na kahit nasa lakas ng isang martial king o isang martial god, imposibleng lumitaw ang gayong kamangha-manghang pamimilit. Ito ba ang kapangyarihan ng isang magsasaka? Sa madaling salita, ang bola ng pangunahing enerhiya sa palad ni Christine ay labis na nagulat kina Tillman, Zol at Spencer. Alam nila na noong umalis si Christine sa Fenceville Dragon Sect ilang araw na ang nakalipas, siya ay isang batang babae na walang alam sa anumang martial arts ngunit sa kanyang pagbabalik, alam niya talaga ang martial art. Marahil ay mas tumpak na sabihin na siya ay nagtataglay ng pangunahing enerhiya at naging isang babaeng cultivator. Ano? Ang mas ikinagulat ko ay sapat na ang kanyang kasalukuyang lakas para durugan silang lahat ng mag-isa. Ang ganitong uri ng pagbabago ay talagang hindi ka panipaniwala. Matapos ang unang sorpresa, ang mga mata ni Spencer, Tillman, at ng iba pa ay hindi napigil ang mahulog sa Marrow Cleansing Elixir at sa mga manual ng martial art sa mesa sa harap nila. Hindi kaya dahil kinuha ni Christine ang Marrow Cleansing Elixir at nag-practice ng martial art manuals na nakatulong sa kanya na makumplito ang pagbabago mula sa isang ordinaryong tao tungo sa isang cultivator sa isang iglap. Si Spencer at ang iba ay tumingin kay Jerick. Bago pa sila makapagtanong ng anuman, kumilos si Jerick na parang alam niya ang gusto nilang itanong. Sabi niya, oo, naging cultivator sina Christine, Yolanda, at Daphne sa pamamagitan ng pagkuha ng Marrow Cleansing Elixir at nagsanay ayon sa martial art manuals. Kabanata 903. Nang marinig ito, wala nang pagdududa si Spencer at ang iba pa. Kahit na ang elixir at manuals ay makakatulong sa iyo na maging cultivator mula sa isang warrior sa loob ng ilang araw, tutulungan pa rin kita kapag nagsasanay ka para lang masigurado na maayos ang lahat, tumingin si Jerick kay Spencer at sa iba pang Vice Masters at sinabing. Sa sumunod na 5 araw, nanatili si Jerick sa Fenceville Dragon Sect upang tulungan si Spencer at ang iba pa na magtanim. Ang mga manual ng elixir at martial art na ibinalik ni Jerick mula sa Dragonspire Ruins ay nagsimula ng isang bagong panahon ng paglilinang para sa Fenceville Dragon Sect. At mula nang mawala ang paglilinang 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Eldoria ay naging isang bagong santuwaryo ng paglilinang at ang sentro ng atensyon. Siyempre, para mamaya iyon. Sa Vista Verde, Cloud Province. Sa dagat ng mga ilaw, may isang skyscraper na may maluwang na opisina sa itaas na palapag.
Isang gwapong lalaki na nasa early 30s na nakasuot ng tailored suit ang nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling glass ng opisina na may hawak na kalahating baso ng red wine at marahang iniikot ito. Malalim ang kanyang mga mata, at matangkad siya. Ipinakita niya ang aura ng isang marangal na binata mula sa isang mayamang pamilya. Napatingin ang lalaki sa matataas na gusali at maliwanag na ilaw sa Vista Verde. Gustong-gusto niya ang night view ng lugar na ito, ngunit ang mas nagustuhan niya ay ang nakatayo sa opisina sa itaas na palapag ng gusali, umiinom ng red wine, at nag-enjoy sa night view ng Vista Verde. Gusto niyang matano ang buong lungsod mula sa tuktok ng skyscraper dahil pakiramdam niya ay siya ang hari ng lungsod. Ang lungsod na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng opisina. Pasok po kayo. Sabi ng lalaki habang binawi ang tingin, tumalikod at tumingin sa pinto. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang magandang babae na nasa 20s na naka-casual suit. May hawak na dokumento ang babae sa kanyang kamay. Nang makita niya ang lalaki ay sumilay sa kanyang mukha ang isang kaakit-akit na ngiti. Paumanhin sa abala, Ginoong Cuevas. Gitling. Lumakad ang lalaking tinatawag na Ginoong Cuevas sa malaking mesa at umupo sa isang leather chair. Pagkaupo niya ay ipinakita niya ang kilos ng isang presidente na ikinalasing ng magandang babae na may hawak na folder sa kamay. Si G. Cuevas ay talagang mula sa isang marangal na pamilya na sangkot sa negosyong ginto. Galing siya sa mayaman at maimpluwensyang pamilya, at sobrang gwapo din niya. Kung may boyfriend siya mula sa isang kilalang pamilya, pakiramdam niya ay magiging parang fairy tale lang ang buhay niya araw-araw. Sa kasamaang palad, mas mababa ang kanyang katayuan kaysa sa gwapong lalaki sa kanyang harapan. Sila ay mula sa iba't ibang mundo. Ang lalaking nakaupo sa leather chair sa likod ng desk ay walang iba kundi si Neil Cuevas. Ang pamilya Cuevas ay isa sa mga piling mayayamang pamilya sa mundo, at isa sa mga gold families kahit sa Ameris, ito ay isa sa nangungunang 10 pinansyal grupo. Ang pamilya Cuevas ay kasangkot sa maraming industriya sa buong mundo, at mayroon silang malaking imperyo ng negosyo sa Eldorado. Si Neil, ang anak ng pamilya Cuevas, ang namamahala sa business empire ng pamilya Cuevas sa Eldorado. Tiningnan niya ang magandang babae na naka-working suit, na siya ring sekretarya, at sinabing, "Scarlett, kumusta ang investigasyon? Bakit ang aming market share sa Oakhaven ay mabilis na bumaba? Ano ba talaga ang Evermore Group?" Seryosong tingin ang ipinakita ng secretary na si Scarlett. Binuksan niya ang dokumento sa kanyang kamay at sinabi kay Neil, "Mr. Cuevas, nasuri ko na ito para sa iyo." Ang Evermore Group ay itinatag ni Claire at isang binata na nagngangalang Jeric. Si Claire ay anak ng pamilya Carter, isang mayaman at makapangyarihang pamilya sa Oakhaven, Vanc. Evermore Diner ay dalubhasa sa simpleng pagkain, at itinataguyod nila ang natural at kalusugan na benepisyo ng simpleng pagkain. Karamihan sa mga pagkain sa merkado, lalo na ang fast food ay high-fat, high-protein na pagkain. Sa makatuwid, ang mga natural na healthcare dish na ginawa ng Evermore Group ay dumating sa merkado. Kaya, nakuha nila ang pinakamalaking bahagi ng food and beverage market sa Oakhaven sa napakaikling panahon, at sa lalong madaling panahon ay nasakop na nila ang karamihan sa merkado ng pagkain at inumin. Sa puntong ito, same time na sinabi ni Scarlett, nang ang Evermore Group ay nasakop ang nangungunang posisyon at merkado sa industriya ng pagkain at inumin sa Vain, nagsimula silang palawakin ang aming negosyo sa ibang mga probinsya. Ang aming probinsya ay naging target nito, at ang Evermore Group ay kinopya ang tagumpay na karanasan nito sa Vain. Sa loob lamang ng 20 araw, ang Evermore Diner ay naging nangungunang kumpanya sa merkado ng pagkain at inumin sa Oakhaven. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit bumaba ng husto ang performance ng mga benta namin sa Candy Company at Donald Company. Kabanata 905. Uminom si Neil ng kalahating baso ng red wine sa kamay habang nakikinig sa report ng sekretarya. Nang huminto ang sekretarya, sinabi ni Neil, "Go on.
Tumango si Scarlett at sinabing, "Oo, Mr. Cuevas. Ang dahilan kung bakit ang Evermore Group ay nakapagpalawak ng maayos sa Oakhaven at nakamit ang gayong nakakagulat na market share ay dahil may tatlong puwersang sumusuporta sa kanila. Ang isa ay Helene Field, ang anak ng pamilya Field, isa sa nangungunang 10 financial group sa Vista Verde. Ang isa naman ay ang isa sa pinakamayamang pamilya sa Atita, Seven at Oka. Dahil sa kooperasyon at tulong mula sa tatlong partidong ito, ang Evermore Group ay mabilis na napromote ang Vista Verde at ilang mga probinsya sa Oakhaven. Negosyo sa saglit na nag-isip si Neil at sinabing, "Kilala ko ang pamilya Astor, isa sa top 10 financial group sa Oakhaven, pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ng relasyon ang pamilya ng Suarez sa Atita sa Everthor Group. At ano itong Oakhaven Dragon na ito? Sekta." Hindi madalas na tumuloy si Neil sa Oakhaven, at may dahilan kung bakit siya pumunta sa Vista Verde sa pagkakataong ito. Bilang karagdagan sa pag-inspeksyon sa mga industriya ng pamilya sa Vista Verde, ang bahagi ng merkado ng pamilya Cuevas sa ilang probinsya ng Oakhaven ay bumagsak ng husto. Dahil dito, ang abalang lalaking ito na dating lumilipad pabalik-balik sa pagitan ng mga bansa o nanatili lang sa Eldoria ay nagkaroon ng pambihirang pagkakataong dumaan dito ng ilang araw. Sa katunayan, walang pagpipilian si Neil kundi manatili dahil ang mga internasyonal na kumpanya na Kenda Company at Donald Company ang nagbigay ng eksklusibong karapatan sa negosyo sa pamilya Cuevas. Ang dalawang higanteng fast food na ito ay nag-ambag ng daan-daang bilyong dolyar sa negosyo ng pamilya Cuevas sa Eldoria bawat taon. Bagamat ang kabuuang yaman ng pamilya Cuevas sa business empire ng Eldoria ay wala pang 10%, ngunit ang dalawang fast food giants nito ang laging nasa tuktok ng ranggo ng food and beverage market. Ang Evermore Diner na pinatatakbo ng Evermore Group ay agresibo. Ang Kenda Company at Donald Company na noon pa man ay nangingibabaw sa merkado ng pagkain at inumin, ay hindi man lang makalaban sa ilalim ng pag-atake ng Evermore Diner. Kung patuloy na uunlad ang Evermore Group na ganito, ang pamilya Cuevas ay magdaranas ng malaking kawalan mula sa eksklusibong operasyon ng dalawang international fast food giants. Hindi lamang sila mawawalan ng merkado, ngunit maaaring kailanganin din nilang makaranas ng mga pagkalugi mula sa pagbabayad ng mga bayarin para sa mataas na eksklusibong mga karapatan sa autorisasyon. Sa ganitong paraan, mawawalan sila ng bilyon-bilyong kita at kailangan pa nilang mag-fork out para magbayad. Ang mga bayarin. Sa dalawang salik na ito, tiyak na magdurusa sila ng malaking kawalan. Sa makatuwid, nang matanggap ni Neil ang balita mula sa kumpanya sa Oakhaven, agad siyang pumunta sa Vista Verde. Pagkarating dito, gusto ni Neil ang lahat ng impormasyon tungkol sa Evermore Group at ang puwersa sa likod nito. Bilang sekretarya ni Neil, responsable si Scarlett sa pagpasa sa kanyang mga utos. Wala pang 2 araw, ang pangkalahatang tagapamahala ng ilang sangay sa Oakhaven ay nakalap ng lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa Evermore Group para kay Scarlett. Inayos ni Scarlett ang mga dokumento at agad na lumapit kay Neil. Sumagot si Scarlett, "Ayon sa aming investigasyon, ang mga Suarez ay may kinalaman kay Jeric, ang tagapagtatag ng Evermore Group. Ang anak ng pamilyang Suarez ay nakikipag-date kay Jeric. Tungkol naman sa Oakhaven Dragon Sect, sila ay isang sekta na noon ay Kabanata 906. Isinilang mula sa pagkakaisa ng mahigit 100 mga sekta sa Oakhaven ng isang misteryosong tinatawag na Black Eagle. Sa pagsasama, itinatag nila ang Oakhaven Dragon Sect. Sa karagdagan, ang Black Eagle, ang master ng Oakhaven Dragon Sect, ay tila nagkaroon ng malapit na relasyon kay Jeric kaya dahil dito, lihim na tinulungan ng Oakhaven Dragon Sect ang Evermore Group na bumuo ng kanilang market sa Oakhaven. Gayun din, si Helene, ang anak ng pamilya Field, si Luna, ang apo ng mga Suarez, at si Claire, ang presidente ng Evermore Group ay pawang mga manliligaw ni Jeric. Dahil dito, ang pamilya Field at ang mga Suarez ay nagtutulungan upang mapaunlad ang kanilang negosyo sa Evermore Group. Kaya naman napakabilis na umunlad ang Evermore Group at bumaba ang performance ng pamilya Cuevas.
Matapos pakinggan ang paliwanag ng sekretarya ay bahagyang kumunat ang noo ni Neil. Kinuha niya ang kanyang baso, humigop ng red wine, at sinabing, ayon sa sinabi mo, ang founder ng Evermore Group, si Jeric, ay talagang hindi simple. Napakaraming nakasuot na katulad niya. Siya ba ay isang walang katulad na gwapong lalaki? Isinara ni Scarlett ang dokumento at seryosong sinabi, hindi siya sobrang gwapong lalaki. Isa lang siyang ordinaryong tao. At mas mausisa. May ganoon ba? Ito ay ginawa ni Neil kahit na ang isang ordinaryong lalaking mukhang mahalin ang mga anak ng mayayamang pamilya at maimpluwensyang pamilya sa kanya. Ang gayong ordinaryong tao ay hindi karaniwan noong una. Sa makatuwid, tumingin siya kay Scarlett at sinabing, mayroon ka bang mga larawan niya? Natigilan si Scarlett. Sa pangkalahatan, nakatingin lang si Neil sa mga litrato ng magagandang babae. Bakit ngayon niya pa gustong tingnan ang litrato ni lalaki? Hindi kaya nagkagusto din si Mr. Cuevas sa mga lalaki. Gayunpaman, agad namang itinanggi ni Scarlett ang kaisipang iyon dahil alam niyang napakabilis na nagpalit ng girlfriend si Neil. Agad namang sumagot si Scarlett kay Neil, Mr. Cuevas, I do have a photo. Pagkatapos noon, binuksan muli ni Scarlett ang folder at kumuha ng litrato mula rito, inilagay sa desk sa harap ni Neil. Hinawakan ni Neil ang baso ng alak sa isang kamay at kinuha ang litrato sa mesa kasama ang isa. Pagkatapos ay nakita niya sa larawan ang isang binata na nasa 20s. Hindi man siya super gwapo, malinis naman siyang tingnan. Sa mga salita ni Scarlett, siya ay talagang ordinaryo. Ang tao sa larawan ay si Jeric. Am I right, Mr. Cuevas? Hindi ba siya ordinary looking? Compared to Mr. Yu Cuevas, mas malala siya, di ba? Tumingin si Scarlett kay Neil gamit ang kanyang magagandang mata at masiglang sinabi. Nakangiting tumangala si Neil. Scarlett, gwapo ba ako? Hindi napigilan ni Scarlett na ibaba ang ulo at marahang tumango. Oo, si Mr. Cuevas ang pinakagwapong lalaking nakita ko. Nang marinig ito, naging maganda ang kalooban ni Neil. Tumawa siya ng malakas at sinabing, hahaha, Scarlett, ang sinabi mo ang pinakanakakasaya ko ngayon. Pagkatapos, tumingin siya kay Scarlett at nagtanong, Scarlett, kung marinig ng boyfriend mo na pinupuri mo ako ng ganito, hindi siya magiging masaya. Namula si Scarlett at sinabi sa mahinang boses, Mr. Cuevas, wala pa akong boyfriend. Napatitig si Neil kay Scarlett at nagkunwaring nagulat. Scarlett, wala kang boyfriend. Paanong posible iyon? Ikaw. Kabanata 907. Siya ang pinakamagandang secretary na meron ako. Nang marinig ang papuri ni Neil, nakaramdam si Scarlett ng sarap sa kanyang puso. She said in soft voice, Mr. Cuevas, I like to work, and I am your secretary. I just want to do the job that you give me well. I can find a boyfriend in the future. Tumingin si Neil kay Scarlett at tumango bilang papuri. Oo, Scarlett, ikaw talaga ang pinakaresponsableng sekretarya sa paligid ko. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya sa kanyang trabaho. Pero hindi ka masyadong mapapagod. Kailangan mong balansehin ang trabaho at pahinga din. I think it's almost time for dinner. Why don't you go to dinner with me? I'll treat you to dinner to show my gratitude. I want to thank you for your hard work for me and the company. Hindi makapaniwala si Scarlett. Inimbitahan siya ni Neil, ang young master ng Gold Families, sa hapunan. Ang ganitong uri ng pagtrato ay magagamit lamang sa mga babaeng iyon mula sa mayayaman at makapangyarihang mga pamilya na mga babae ni Neil. Ngayong ganito ang trato sa kanya, natural na alam ni Scarlett ang ibig sabihin nito. Tumayo si Neil sa kinauupuan niya at inilagay ang wine glass sa mesa. Casual niyang itinapon ang larawan ni Jeric sa basurahan. Pagkatapos, inakbayan niya si Scarlett at lumabas ng opisina. Sa isang marangyang pribadong silid sa Grand Majesty Hotel, 4 na walang katulad na dilag ang nakaupo. Kahit sino sa mga dilag na ito ay kayang akitin ang libu-libong lalaki basta't lumabas sila. Ang 4 na dilag na ito ay sina Claire, Helene, Julene, at Luna.
Itinaas ng mga babaeng ito ang kanilang mga baso upang magdiwang, nakangiti ng napakarilag. Ang pulang alak sa kanilang mga baso ay sumasalamin sa kanilang yumayabong kagandahan. Narito ang aming pakikipagtulungan at ang patuloy na pagtaas ng Evermore Diner. Cheers! Ting! Ting! Pagkatapos ng pagklink ng baso, inubos ng apat na babae ang masarap na alak sa loob sa isang lagok. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-inuman at nagdiwang sila tulad ngayong gabi. Dahil si Claire ay dumating sa Oakhaven upang palawakin ang negosyo ng Evermore Group mahigit isang buwan na ang nakalipas at handa nang isagawa ang kanyang plano sa mundo ng negosyo ng Oakhaven, hiniling ni Jeric sina Tiger, Phoenix, at Victor ng Oakhaven Dragon Sect na tulungan siya ng palihim. Sa mundo ng negosyo, maliban sa paggamit ng mga normal na trick, maaaring subukan ng ilang tao na saktan si Claire sa pamamagitan ng puwersa. Sa bagay na ito, maaaring makatulong sa kanya sina Tiger, Phoenix, at Victor ng Oakhaven Dragon Sect. Sa proteksyon ng Oakhaven Dragon Sect, halos walang problema si Claire sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo para sa Evermore Group sa Oakhaven. Bukod pa riyan, hiniling din ni Jeric sina Helene at Luna na tulungan si Claire sa kanyang negosyo. Sa pagdaragdag ng Helene at Luna, mabilis na lumawak ang negosyo ng Evermore Group at sinakop ang pinakamalaking bahagi ng merkado ng pagkain at inumin ng Oakhaven sa napakaikling panahon. Sa puntong ito, kailangang banggitin si Julene. Si Julene ay orihinal na nananatili sa loob ng Oakhaven Dragon Sect upang linangin ang kanyang martial arts, at imposible para sa kanya na makasama ang mga presidente ng kumpanya tulad nina Claire, Helene, at Luna. Gayunpaman, pinili niyang sumama sa kanila dahil nakatanggap si Victor ng utos mula kay Jeric na protektahan si Claire. Kaya naman, hiniling ni Victor sa kanyang anak na si Julene na protektahan si Claire. Sa ganitong paraan, nakilala nila ang isa't isa at hindi nagtagal ay naging matalik na magkaibigan. Siyempre, naging matalik na magkaibigan din sina Helene at Luna dahil sa pagtutulungan nila ni Claire sa Evermore Group. Gayunpaman, bagamat naging matalik na magkaibigan ang apat na babae, at kahit gaano sila kakilala, hindi nila alam na si Jeric ang nobyo nilang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na iyon ay tungkol sa kanilang personal na relasyon, at ang lahat ay magpipigil sa pagtatanong ng labis. At saka, kahit sabihin ng apat na babae sa isa't isa na may boyfriend sila, hindi nila sasabihin sa isa't isa na boyfriend nila si Jeric. Kabanata 908. Sa kanila, imposible para malaman ng iba kung sino si Jeric kahit sabihin pa nila ang pangalan niya, kaya kadalasan, tinatawag na lang siya bilang boyfriend ko. Ang bagay na ito ay napaka-melodramatic. Hindi nila alam na iisang tao pala ang boyfriend nila Jeric. Hindi alam na ito ay hindi isang masamang bagay para sa kanila bagaman. Katulad ngayon, itinaas nila ang kanilang salamin para magdiwang at masayang nagtawanan. Nagtipon silang apat ngayong gabi upang ipagdiwang ang katotohanan na ang Evermore Group ang pumalit sa unang pwesto sa food and beverage market ng Vista Verde, ang pinakamalaking lungsod ng Oakhaven. Dapat pansinin na ang mga malalaking catering giant sa Vista Verde ay matatag na sinakop ang merkado sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang Evermore Group ay nakaalis sa mahigpit na pagkubkob sa isang malupit na kompetisyon at nasakop ang nangungunang pwesto sa merkado ng pagkain at inumin. Inagaw lang nila ang lugar na iyon mula sa mga hari ng industriya. Nakangiting tumingin si Claire kina Helene at Luna at sinabing, hindi madaling maging top sa food and beverage market ng Vista Verde. Maraming salamat. Si Helene at Luna ay nagmamadaling nagwagayway ng kanilang mga kamay para sabihing, salamat, Claire. Nakalimutan mo na ba na tayo ay mga shareholder din ng Evermore Group ngayon? Tama yan. Nagtatrabaho kami para sa Evermore Group at para sa aming sarili. Nang marinig sina Helene at Luna, napangiti si Claire. Okay, hindi ako tatayo sa seremonya. Upang mapaunlad ang negosyo ng Evermore Group sa Oakhaven, nakipagtulungan si Claire kay Helene at Luna upang gawin silang mga shareholder at direktor ng kumpanya. Parang may naisip si Helene. Mataimtim niyang tiningnan si Claire at sinabing, ang negosyo ng Evermore Group ay umuunlad sa Oakhaven.
Ang mabilis na paglawak ng aming negosyo ay naging dahilan upang bumagsak ang performance ng mga malalaking catering giant sa Oakhaven, at sila ay dumanas ng malaking pagkalugi. Naramdaman ko na ang lahat ng mga higanti sa industriya ng catering ay itinuring kami bilang isang tinak sa kanilang panig, kaya't natatakot akong sumuko sila sa kanilang posisyon, kung hindi sila magpapatuloy sa kanilang merkado, kung hindi sila magpapatuloy sa kanilang posisyon baka makipagsapalaran pa sila at saktan tayo. Nang marinig ito, natahimik sina Claire at Luna. Hindi na kailangang sabihin, nadama nila na ang sinabi ni Helene ay may katuturan. Sa harap ng banta ng Evermore Group, ang mga malalaking catering giant sa Oakhaven ay tiyak na hindi uupo at walang gagawin. Kung sino man ang maglakas loob na banta sa inyo, kailangan munang humingi ng pahintulot sa Oakhaven Dragon Sect. Tumikim si Julene sa pagkakataong ito. Napatingin ang tatlong babae kay Julene at ngumiti. Sa katunayan, sa Oakhaven Dragon Sect na binanggit ni Julene, wala sa mga mayaman at makapangyarihang pamilya sa Oakhaven ang nang-ahas na kumilos ng walang ingat, dahil ito ang pinakamalaking sekta sa paligid. Ang lahat ng maimpluwensyang pamilya at puwersa sa Oakhaven ay natatakot sa Oakhaven Dragon Sect dahil ang pinakamalaking sekta sa Oakhaven ay kinokontrol ang halos lahat ng mayayaman at makapangyarihang mga pamilya doon, at nasangkot pa ito sa mga pamumuhunan sa lahat ng industriya. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang Evermore Group ay naging maayos at mabilis na nakarating sa tuktok ng merkado sa Oakhaven. Kabanata 909. Nabalitaan ni Claire mula kay Joling na ang dahilan kung bakit niya siya pinuprotektahan ay ang Black Eagle, ang master ng Oakhaven Dragon Sect, ay isang kakilala ni Jeric. Kaya naman lihim na pinrotektahan at tinulungan ng Oakhaven Dragon Sect si Claire. Nagpasya si Claire na tanungin niya si Jeric kung paano niya nakilala si Lord Dragon ng Oakhaven Dragon Sect nang makita niya. Siya ulit. Habang siya at ang tatlo pang babae ay nag-uusap, isang tunog ang nagmula sa pintuan ng pribadong silid. Knock, knock, knock. Tumingin si Claire sa pintuan at nagtanong, sino ito? Ms. Carter, ako po si Scarlett, ang sekretarya ni Mr. Cuevas. Pasensya na po sa abala sa inyo. Pwede ba akong pumasok at makipag-usap? Pagkatapos ay binuksan ang pinto ng pribadong silid, at isang magandang babae na nakasuot ang makikita na nakatayo sa labas. Ang magandang babaeng ito na nakasuot ng trabaho ay si Scarlett, ang sekretarya ni Neil. Tumigil sa pag-uusap si Claire at ang tatlo pang babae at tumingin sa kanya. Ginoong Cuevas. Hindi nila akalain na may kilala silang Mr. Cuevas. Ano ang gusto ng babaeng ito, na nagsasabing siya ang kalihim ni Ginoong Cuevas, sa kanila? Bagamat nalilito si Claire, tumango pa rin ito sa kanya at sinabing, pasok, Scarlett. Ngumiti si Scarlett at sinabing, salamat, Miss Carter. Pagkatapos, pumasok siya sa private room. Nang makarating siya sa mesa, hindi siya umupo. Sa halip, tumingin siya kay Claire at sa tatlo pang babae at sinabing, hiniling sa akin ni Mr. Cuevas na imbitahan ka sa hapunan sa Oriental Hotel sa alas 8 bukas ng gabi. Gusto kanyang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay sa negosyo. Sa tingin ko ay magiging interesado ka rito. Bahagyang sumimangot si Claire at ang tatlo pang babae. Nagkatinginan sila at mas lalong naguluhan. Nagsimula si Claire, Scarlett, sorry, pero parang hindi namin alam kung sinong Mr. Cuevas ang tinutukoy mo. Ngumiti si Scarlett at sumagot, Miss Carter, bagamat hindi mo pa nakikita si Mr. Cuevas dati, lubos niyang hinahangaan ang pagiging matagumpay niyang patakbuhin ang Evermore Group. At saka, pakiramdam niya, kung makikipagtulungan siya sa iyo, tiyak na magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan at mapapalawak niya ang catering market sa pinakamalawak na posible. Sabi ni Claire, salamat sa papuri ng iyong amo. Si Mr. Cuevas ba ay nasa industriya din ng pagkain at inumin? Maari bang sabihin ni Nove ang kanyang pangalan? Nakangiting tumango si Scarlett. Yes, Mr. Cuevas and his family are in the catering business. Speaking of which, Miss Carter, dapat pamilyar ka noon sa mga catering brand na pinapatakbo ni Mr. Cuevas ay ang Kenda Company at Donald Company. Nang marinig ito ni Claire at ng iba pang tatlong babae, sa wakas ay naunawaan na nila kung sino si Mr. Cuevas.
Siya ang Evermore Group, na katunggali sa mundo ng negosyo. Siya ang boss ng Kende Company at Donald Company. Anong klaseng kooperasyon ang gusto niyang magkaroon sa atin? Napatingin si Claire kay Scarlett at nagtatakang nagtanong. Sa pagkakaalam niya, ang Kende Company at Donald Company, bilang mga internasyonal na higanteng fast food, ay sinakop ang dalawang nangungunang pwesto sa industriya ng fast food sa halos lahat ng bansa. Katulad nito, sa Eldorya, kahit na bumaba ang pagganap ng dalawang higanteng fast food na ito, sila pa rin ang nangungunang dalawa sa industriya ng fast food. Gayunpaman, alam din ni Claire na ang mga eksklusibong karapatan sa pamamahala ng dalawang internasyonal na higanteng fast food na ito ay naibenta sa isang misteryosong mayamang pamilya sa Eldorya. Halos walang nakakaalam sa mundo ng negosyo kung sino ang napakayamang pamilyang ito. Dahil ngayon sa Eldorya, ang Kende Company at Donald Company ay nahahati sa ilang malalaking lugar, kabilang ang Oakhaven, Vane, at Ardora. Mayroong isang kumpanya ng sangay sa bawat distrito, at iba-iba ang mga pinuno at legal na kinatawan ng bawat sangay. Imposibleng malaman kung sino ang boss sa likod ng dalawang pangunahing tatak na ito sa Eldorya. Matapos marinig ang sinabi ni Scarlett, napagtanto ni na Claire, Helene, at Luna na si G. Cuevas marahil ang amo ng dalawang higanteng fast food na ito sa Eldorya, o isang miyembro ng pamilyang kumokontrol sa kanila. Hindi direktang sinagot ni Scarlett si Claire. Sa halip, nagpanggap siyang misteryoso at sinabing, malalaman mo kapag nakarating ka sa Oriental Hotel bukas ng gabi, Miss Carter. Sekretarya lang ako ni Mr. Cuevas, hindi niya sinasabi sa akin ang lahat. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Claire kay Scarlett, sige, 8 p.m. tayo pupunta doon. Bukas. Kabanata 910. Nagulat silang lahat sina Helene, Luna, at Jules sa narinig. Halatang hindi nila inaasahan na papayag si Claire na dumalo sa dinner kasama si Neil. Ngumiti si Scarlett at sinabing, it's settled then. Hihintayin ka namin sa Oriental Hotel ng 8 bukas. Tumango si Claire bilang sagot. Take your time, Miss Carter. Hindi na kita iistorbahin, sabi ni Scarlett. Sabi ni Claire, sige, ingat ka rin. Pagkatapos ay lumabas si Scarlett sa pribadong silid at marahang isinara ang pinto. Pagkaalis niya, tinanong ni Helene at Luna, Claire, bakit ka pumayag na dumalo ng hapunan kasama si Mr. Cuevas? Napangiti si Claire at sinabing, inalis na ng Evermore Group ang karamihan sa mga pamilihan ng Kende Company at Donald Company sa Oakhaven. Kaya naman, ang mga pamilya sa likod ng mga kumpanya sa Eldorya ay hindi na maupo. Ngayon, si Mr. Cuevas ay dapat na ipinadala ng pamilyang iyon na may-ari ng negosyo, at ang hapunan ay hindi tungkol sa pakikipagtulungan. Mapilit lang silang maging mabait bago maging mabait. Pagkasabi nito, tumingin siya kina Helene, Luna, at Julien at nagpatuloy, dahil dumating na sa atin ang pamilya Cuevas, hindi natin sila maiiwasan kahit na gusto natin. Bakit hindi muna natin makita kung ano ang gusto nilang gawin? Tumango lang sina Helene at Luna nang marinig ang sinabi ni Claire. Ngayong kasali na ang pamilya Cuevas, hindi maiiwasan ang matinding kompetisyon sa pagitan ng Evermore Group at ng pamilya Cuevas sa Oakhaven Market. Malinaw na may gustong sabihin sa kanila mula sa pamilya Cuevas kung ano ang susunod na gagawin ng pamilya Cuevas. Anyway, hindi sila magkokompromiso. Kung pupunta sila sa hapunan ay malalaman nila kung ano ang pinaplano ng pamilya Cuevas. Maaari rin itong magbigay ng direksyon para sa Evermore Group at tulungan silang maghanda upang harapin ang pamilya Cuevas. Sa General Suite ng Oriental Hotel, nakaupo si Neil sa isang marangyang imported na sofa. Hinawakan niya ang isang baso ng red wine at marahang inikat iyon. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Tanong niya, sino ito? Hello, Mr. Cuevas. It's Scarlett, sabi niya mula sa labas ng pinto. Pumasok ka. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Scarlett sa suite. Nilapag ni Neil ang kanyang baso ng alak sa mesang nasa harapan niya. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bote ng Treasured Lafite at nilagyan ng alak ang isa pang basong walang laman.
Pagkatapos magbuhos ng alak, sinabi niya kay Scarlett, na nakatayo, "Bakit nakatayo ka pa dyan? Halika at maupo." Binuhusan kita ng isang baso ng alak. Tinapik-tapik niya ang katabi niyang sofa at itinuro ang baso ng red wine na katatapos lang ibuhos sa mesa. Nagulat si Scarlett. Hindi siya makapaniwala na si Neil ang personal na nagbuhos ng alak para sa kanya, at ito ay napakamahal.